Bagong Secretary ng Department of Education o DepEd na papalit kay Vice Presidente Sara Duterte ay madaming kakaharapin na problema. Matatandaan nga na si VP Sara ay nag-resign bilang DepEd Secretary at ang papalit sa kanya ay si Sani Angara. Bago pa man makaupo si Angara na bagong DepEd Secretary ay ilang matataas na opisyal ng DepEd ang nag-resign. Nagulat ang publiko at mga empleyado ng DepEd sa balitang ito at nagdulot ng mga iba't ibang espekulasyon. Ayon sa balita, nag-submit ng kanilang resignation letter ang ilang matataas na opisyal na nagbanggit ng mga personal na dahilan. Subalit hindi maiiwasan isipin ng marami na baka may kinalaman ito sa mga inaasahang pagbabago sa pamumuno ni Senator Angara. Maraming mga guro at kawani ng DepEd ang nagulat at nalungkot sa balitang ito. Habang naghahanda ang DepEd sa pag-upo ni Senator Angara, umaasa ang lahat na magdadala ito ng bagong sigla at positibong pagbabago para sa sektor ng edukasyon sa ating bansa. Sa tingin mo, ano kaya ang tunay na dahilan kung bakit nagbitiw ang mga matataas na opisyal ng DepEd? I-comment mo lang ito at ating pag-uusapan. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa mga balita sa ating bansa. Ilang araw na lang, magkakaroon na ng turnover. Bagong DepEd Secretary Angara, mag-assume na July 18 ang turnover. At ngayon pa lang, nakikita na marami siyang problemang kakaharapin. Marami nang nag-resign na top DepEd officials. Yun po ang problema ng administrasyong ito, lalo na ang bagong DepEd Secretary. Okay, pakinggan natin ang balita ng Net25 tungkol dito. 17 a.m., ibinunyag po ni DepEd o incoming DepEd Secretary Sani Angara na habang naghahanda ang DepEd para sa bagong pamunuan, nagbitiw na po sa pwestong ilang opisyal na ahensya. Hindi pa po magkukomento si Angara sa issue dahil wala pa siyang impormasyon sa mga posisyon na nabakante o kung sino sa mga tauhan po ang nagbitiw. Sa kabila ng pangakong pagtulong ni VP Inday Sara sa paglipat sa DepEd, inamin po ni Angara na hindi pa sila nagkikita mula nang maghain ito ng kanyang resignation. Gayunpaman, nakipagpulong na po siya sa mga Education Undersecretaries at Assistant Secretaries para pag-usapan ang mga nakabinbing proyekto, maging ang kailangan niyang asahan para sa pagbubukas ng klase. Inaasahan naman ni Angara na sa turnover ceremony sa July 18, mapag-uusapan nila ni Duterte ang mga bagay tungkol sa DepEd. Ayun. Okay. So, pag-usapan muna natin yung turnover, ano? Don't buy another pair of glasses until you've seen what this new invention can do. These self-adjustable glasses. Narito ang malalaki at Yung July 18 na turnover. Ano kaya ang mangyari? Mag-a-attend ba si VP Sara? Kayo muna, anong palagay ninyo? I-comment nyo lang kung mag-a-attend. Ako, duda ko lang ito, opinion. Hindi siya mag-a-attend. Tingnan nyo yung nangyari sa opening ceremony ng palarong pambansa sa Cebu. Dinidma niya. Nandun mismo ang Pangulo. Nandun ang governor ng Cebu Province. Wala lang. Dedma. Kaya lang, nasa paligid-ligid lang si VP Sara at binisita ang dalawang athletes na hospital dahil na dengue yata.
Ganyan po, si VP Sara, medyo may kakaibang style. Oh. Mula nung nag-resign siya, hanggang ngayon, hindi pa sila nag-uusap ng incoming secretary. Ano ang ibig sabihin nun? Yan na. Diyan na nila makita yung tapang, taray, whatever you call it. Nanapak na siya ng sheriff. Nakikita ko ano na. Tahimik lang si BP Sara, kalang napuno na ang salop. Kaya hindi siya mag-a-attend sa turnover ceremony. Yan ang basa ko dyan. So, tignan nyo. Sa balita, nakipagpulong na si incoming Secretary Angara sa mga USEC and ASEC. Siguro, sa pakigpulong na sa mga USEC, ASEC ng DepEd, doon niya nalaman na may nag-resign na. So, ang nakita ko dyan, may mga sa DepEd, meron mga career service officer, yung SESO. So, yung mga career service professionals, true and true yan, tuloy-tuloy. Kahit sinong presidente, sinong department secretary, nandyan lang sila dahil career service nga. So, yun ang magpapaiwan. Kailang, nung pumasok dyan si BP Sara as DepEd Secretary, marami siyang kinuha ng mga maaasahan niya, yung may tiwala siya. At siya ang naglagay dyan. Kaya ngayon, napaalis na siya, I believe, yung mga inilagay ni BP Sara, ay kusang loob na nag-resign na rin. Kasi, what for? Na nandyan sila na wala na ang kanilang pinagkakatiwalaan. Yan ang masama sa Yan ang masama sa mga department bureaucracy natin na masyadong napopolitika. Kaya walang masyadong hindi yung advancement o yung pag-develop sa mga programa, hindi tuloy-tuloy. Sana yung mga ganyan siguro ang secretary pwedeng paiba-iba depende sa presidente kailang yung mga USEC ASEC dapat mga career service officers na lang para tuloy-tuloy yung may continuity of projects. So yung nakakausap kong teachers, sabi nila sayang yung yung may na-formulate na matatag curriculum. Na ang feedback ng mga teachers maganda kung may implement. Ngayon pa may implement. Ang tanong, i-implement na ba? Dahil wala na dyan si BP Sara. Mai-implement ba itong magandang matatag curriculum? Ngayon ang maraming mga USEC o ASEC nag-resign na Yung mga nag-formulate niyan, wala na. Mai-implement ba? So, yun ang problema ngayon sa ating education sector. Dahil ito na nga, political influence na apektuhan ang quality ng ating education. So, ano kaya ang kahihinatnan ng education sector? Kasi admittedly, isa na tayo sa pinakamababang yung quality ng ating education. Napakababa na. Nasa kulela tayo sa yung mga PISA, PISA. Nakalimutan ko na, PISA rating, may examination, yung mga
estudyante, mababa ang score nila. Basta nasa kulela tayo, kasi mula nung, siguro, after Marcos administration, Marcos Senior, yung mga sumunod ng administration, napabayaan ang education sector, kaya ngayon, ang quality ng graduates. Nung nasa serbisyo pang ako, may nakakapasok na sa sundalo, college graduate. Akala ko dahil college graduate, magaling na. Sabi ko, okay, may ma-assign sa opisina ng mga college graduate. Bagong enlist. Okay, mag-draft ka nga ng letter o radio message. Nako, ang kanyang grammar, hirap na hirap magsulat sa college graduate na ito. Sabi ko, ano ba ito? College graduate na natin. Hindi pa makagawa ng simple sentence with correct grammar. Napakababa. So, maganda sana yung simula ng Pangulo nung nanalo na sila. Maganda yung purpose ni PBBM na inappoint si BP Sara as DepEd Secretary kay napakalaking problema ang ating education. At mabuti naman at tinanggap ni BP Sara, although hindi yun ang choice niya, yung DepEd, hindi yun. Ang gusto niya, national defense. Kasi reserve army colonel yan mahilig sa military matters, security, ganon. Yun ang gusto niya inoffer ang DepEd. Nakita niya yung challenge, kaya tinanggap niya. So, nakakapagsimula pa lang, kung sa baseball o softball pa, naka-first base pa lang, wala na politika na. Nawalan na siya ng gana, kaya resign. So, yun po. So, good luck sa bagong secretary. Malalaman natin in the coming few days kung ilan yung nag-resign na mga USEC, ASEC at malaking problema na kakaharapin ng bagong DepEd Secretary ngayon.